Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po nating mga viewers. Ngayon po, pinapaalam ko lang po kung bakit hindi ako nakapag-upload kaagad sapagkat po yung brother ko, yung kapatid ko po ay nag-pass away at ako po ay nasa stage po ngayon ng nagdadalamhati at nagluluksa. Kaya po hindi ko po nagawa agad dito. Humingi po ako sa inyo ng pangunawa. But syempre po, kailangan po natin magpatuloy sa buhay. We need to move forward. Kaya po ginagawa ko na ulit ito dahil alam ko pong marami ang nag-iintay kung ano po yung enerhiya na aking pong mababasa sa araw pong ito para sa iyo, Capricorn. Okay? So, tuloy po tayo. Ano po yung pakiramdam ng person mo sa'yo, Capricorn? Ano yung pakiramdam ng person mo sa'yo, Capricorn? Ace of Pentacles. Oh. So, yung Ace of Pentacles po is isang pag-uumpisa, no? A new beginning. A new beginning pagdating sa kabuhayan, sa kaperahan, pag-asa na magkaroon ng maraming magandang kinabukasan. Okay? Kasi Pentacles so ito which is naiintindihan mo to, Capricorn. This is all about money, resources, no? Stability, security pagdating sa iyong katandaan. Okay? Kasi ito yung umpisa. So ito yung start, no? Kita mo naman kung gaano kalaki yung Pentacles. So, you wanted na magkaroon ng stability. So, yung pakiramdam ng person mo sa'yo is magkaroon ng stability with you. No? Gusto niya na maging sigurado siya sa'yo. Maybe nakita nga niya na you're somebody na talagang na you can depend on, no? Pagdating sa mga, lalo na pagdating sa kaperahan, lalo na pagdating sa kabuhayan, no? Lalo na pagdating sa magkakaroon ng kita, no? To have money, to pagdating sa career, sa pag-iipon, no? Kung gaba parang you're very ideal, no, na maging isang kasama sa buhay o partner in life kasi alam mong sigurado ka sa tao na to dahil hindi ka kanya pababayaan, no, in terms of money kasi Capricorn works very hard. Make sure na talagang meron siyang kinikita. Very determined to make things really financially stable, no? Pagdating ng panahon talagang sisiguraduhin niya na maayos yung inyong kabuhayan, na meron kayong kung gaba tipong may mahuhugot sa araw o sa oras ng pangangailangan. Sinisigurado niya na talagang meron kayong bahay o bubong na matitiran. Sinisigurado niya na meron kayong pera na sapat para sa inyong pag-aaral. Yung ganon ang gusto niyang
Sabihin yun ang pakiramdam ng person mo sa'yo, Capricorn, na you're somebody na talagang very, very stable, no? Na talagang alam mo masasandalan mo, na wala kang aalahanin o wala kang ipag-iisip na as a partner or somebody na katuwang sa buhay, eh, wala itong gagawin, no? Hindi ganoon si Capricorn. Ang tingin sa'yo ng person mo is talagang uh, you will do your part. You will do your part as a but better half ng person, no? Yung share ng iyong work do sa family na yon, ipapakita mo talaga. In other words, ipaparamdam mo sa asawa mo o sa iyong person, sa partner mo, sa mga anak mo na this is my share, no? Ito yung share ko sa family. Ito yung share ko pagdating sa finances, no, sa family. Okay? So, ano naman yung pinaka nagustuhan niya para sa iyo? Yung pinaka nakita niyang talagang nakaka-attract kay Capricorn. The Queen of Swords. Na-attract siya sa'yo kasi nga, you are very logical person, no? Logical ka. Niisip mo talaga lahat, no? Yung pag-iisip ang ginagamit. Hindi ka masyadong emotional. Though, hindi ko sinasabing hindi ka emotional, no? Sinasabi ko, mas ginagamit mo yung iyong pag-iisip kaysa yung iyong emosyon. Okay? Kasi, tinitignan mo muna kung tama ba to? No? Hindi yung ganon, alam mo yun, hindi yung iiyak mo agad. Iisipin mo kasi muna na lahat ng bagay o pinaplano mo na mangyayari sa iyo sa buhay mo, na ito ba talaga yung nararapat o gusto ko, ito yung gagawin ko, no? Hindi yung dahil lukso ng iyong puso, no? Hindi yon. You are planning everything, no? Trying to make things work according to what you have planned for or what you have dreamed about. Kaya isip ang pinapairal. At ikaw yung tao dito na hindi magdadalawang isip na alsin yung mga tao o pangyayari na hindi makakabuti sa'yo, no? That doesn't serve your highest good. Pag nakita mo talaga yon, okay lang mawala yung tao na yon o yung sitwasyon na yon. Hindi ka magdadalawang isip. In other words, kung ba parang ano mo na ito lang yung dapat sa'yo. Mawala ka sa akin. Something like that. Ano yung intensyon ng person na ito sa'yo? The Ten of Cups. Wow. Ang intensyon ng person na ito sa'yo is mapaligaya ka ng lubos-lubusan. At ganoon din siya, no? Magiging maligaya rin kasi siya kung maligaya ka. Ten of Cups is all about happiness, satisfaction, contentment with your family life. Okay? With your family life. Kasi this is all about family. Hindi ito yung ikaw lang o dalawa. But eventually, ito yung gusto niya na mangyari sa inyo. Kung magiging kayong dalawa sa future, gusto niya maging masaya yung pamilya nyo. Which is a very good intention. And Cups, this is all about emotion, no? May emosyon yung tao. Talagang ang gusto niya is maging masaya kayo at punong-puno ng pagmamahal yung bahay na to o yung pamilya na to. So, ano yung dapat nang gawin na action?
the Fool. Ang gusto niya o dapat na action na gawin niya ay, sige, gawin mo na to. Ipaalam mo na to. Kung gaba tipong, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Go ahead and do it. Take the risk. Take that leap of faith. Yung tipong tatalon ako kasi ito yung, alam mo yung nararamdaman mo na ito na yung iyong kapalaran. Ganun yung dapat na action na i-take. Yung wag na masyadong magkaroon pa ng second thoughts. Kasi kung nararamdaman mo naman na talagang truthful itong tao na to sa'yo, at alam mong ang gusto lang nito ay talagang lumigaya ka, hindi mo ba pagbibigyan? O would you not take that risk, no? Hindi ka ba magbabaka sakali dito sa tao na to na ang kagustuhan lang naman ay maging maligaya ka? Diba? Hindi lahat ng tao merong ganitong intensyon towards you. Sa totoo lang. Diba? Kaya, if you value this, no, kung binavalue mo to, binibigyan mo to ng halaga, Capricorn, hindi ka hold back anymore. The same with your person. Kung talaga nakikita mo na siya yung magpapaligaya sa'yo, Capricorn is the person that would really make you very happy. Hindi ka na hold back. Diba? Papaalam mo na lahat. So, ano yung magiging conclusion nito? Ano yung magiging conclusion nito? The Page of Pentacles. Okay, so Page of Pentacles kasi is a message. Isang mensahe para sa'yo, Capricorn. Kung titignan mo, nag-start tayo as an Ace of Pentacles. Ngayon, ito na yung Page of Pentacles. Pinaparating sa'yo yung mensahe na if you want stability, if you want that, yung tipong secure ka, no? Sigurado ka sa yung hinaharap, which is, this is yung message, no? Ito yung message. You would take that risk. Okay? Kasi I think this is what you're wanting, no? Gusto mo rin, syempre, ng security and stability sa relationship. Not only that, but also happiness. Total happiness. No? Kaya kung gaba yung message na hinahanap-hanap mo, andito sa relationship na to. Kaya yung relationship na hinahanap-hanap mo, na andito sa relationship na to. Okay? So, doon sa mga nagtatanong ng zodiac sign, ano ba yung nakikita natin dito is, of course, Taurus, Virgo, or Capricorn. Another Capricorn like you. It could be Cancer, Pisces, or Scorpio. Aries. Or Gemini, Libra, Aquarius. So, andito po lahat. Okay? Kahit papano. Mayroon tayong fire sign from the Aries. We have the water sign, the air sign, and of course, your sign, the earth sign. Okay? So, tingnan natin kung anong advice. Freedom. Okay, ang sabi dito, healthy space and room to breathe. So you need to have also that freedom
no, within that relationship. Kasi kung magiging kayo man, syempre, kailangan, you have to exercise also na magkaroon ng space yung isa't isa. Yung tipong me time, no? Yung ako lang, oras ko to para sa aking sarili. And that would mean freedom, no? Freedom to be with yourself. Kung gabay yung tipong may araw ako na I will just pamper myself. May araw na I just wanted to go somewhere and be quiet. I just want to go to my room and read for a while na hindi niyo akong ginagambala. Yung mga ganun. You need to express or to have that freedom within that relationship to be with you, no? Kasama mo yung sarili mo para to rejuvenate, no? Kung gabay yung tipong maayos mo yung sarili mo ulit o magkaroon ka ng katahimikan to kung gaba time to meditate, no? To release all those stress at saka tension, no? You need to do that yung ikaw lang mag-isa. Heart. It says here, you begin to feel your heart beat faster when you are close. O, pag magkalapit kayo sa isa't isa, mararamdaman mo talaga na nai-inlove ka na dito sa tao na to. No? You could actually feel that emotion, that love, pag magkasama kayong dalawa. No? Kaya, importante na meron kayong time to spend also na kayong dalawa lang. Apart from having time for yourself, you also need time to be with each other. Okay? Kasi doon mo mararamdaman doon mo mararamdaman maigi yung pagmamahal na yon sa isa't isa. Okay, so let us see kung ano yung advice ni Angel sa inyo. Advice niyo for Capricorn. Yung past person niya. Look for a sign. Hanap ka daw ng sign. Maybe if you're asking some questions, no? O parang you wanted to find out na ito na ba? Is this the person that I should be considering sa relationship na to? Look for a sign or ask for a sign. Yung mga mahilig sa ganito, no? You ask Angel, bigyan mo nga ako ng sign dito sa tinatanong ko dito sa person na to. Whatever that sign is. I mean, kayo na magde-decide nun. Kung ano yung gusto nyong sign. Okay? Parang, as an example, okay? Parang, kung may makita man ako na kulay purple na kotse ngayon, that is a sign. Kasi yung hiningi mong sign na makakita ko ng kulay purple na car. That is a sign. Pag biglang out of the blue, pagdaan ng sasakyan na yun, wow, kulay purple nga. Which is unusual, di ba? So, sinasagot ka na ni Angel. Now, tignan natin yung timing nito. Kailan mo mangyayari ito? Kailan mangyayari ito? Around May. May ngayon. Okay? It could be now or coming next year. Okay? So, ano ka lang, kung gaba parang just for you to be mindful o guide, this is a guide for you na maybe around this time, baka nangyari na, o mangyayari pa lang, no? Take it as it resonates. Yun yung timing. Okay? So, kung kanino mang Capricorn ito na nakuha nating energy, sana nakatulong ito sa iyo ng marami, no? At maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka
and God bless. Nire-request ko lang po na for you to pray, Our Father, Hail Mary, and Glory be. Maraming salamat po.